Noong unang panahon, inilikha ang 7 magkakapitbahay ng sanlibutan. Ang fertile Chrysanthemus, Mesopotamia, Egyptus, Mesoamerica, Chinaline, Indus Valley, at si Andes Bonifacio. Magkakalayo man ang kanilang kinatatayuan, ay may iisang diwa silang lumikha ng komunikasyon para sa tsismisan. Isang bagay na magagamit nila upang maitala ang mga pangyayari sa kanilang panahon. Ngunit paano nga ba ito? Ano nga ba ang gamit nila para rito? Matigas ba to? Malambot ba to? O sakto para maiiukit mo? Ang aking kasagutan ay panoorin mo, ate! Sounds like this. La Cleopatra! Alam mo ba ang pinagmulan ng trend na yan? Morhaban non-min misil. Tama! Galing sa Egypt ang trend na to. At kami ay tinatawag na hieroglyphs, isang sacred carving. Mga simbolo, larawan na kumakatawan sa tunog o salita na ginagamit sa mga monumento, libingan at mga templo. Pero, alam mo ba, Cleopatra, na may nanggagaya sa inyo? Ano? Sino yon? Kami. Tingnan mo ha. Gumagamit din kami ng mga simbolo o larawan para irepresenta ang mga tunog o pagbaybay ng salita para maintindihan ang mga malalim na kahulugan nito. At isa pa, meron din kaming mga tinatawag na codices, isang manuscript o libro na naglalaman ng mga hieroglyphic script, mga impormasyon, astronomiya, kalendaryo, history, at marami pang iba. Galing sa inyo yung kaya magkakapag-anak lang tayo dito, no? Oops, andito rin ako. Magkakapatid talaga tayo. Pagkamukha mo, ayaw ko. Takot ako. Huwag ka nga maarte dyan. Kami kaya ang pinakauna sa lahat. Nagsusulat kami gamit ang tabletang luwad at gaya nyo, ginagawa namin to para magtala ng mga impormasyon. Kaya ano ka ba? Tanggapin mo na magkakapatid tayo rito. Ay nako, ayan na naman sila. May pa-clay versus batuwar na naman tayo. Awatin mo na nga yan, Stylus. Hep hep! Tama na ang bangayan. Hi Clay, ang aking kambal na hindi mapaghiwalay. Ay teka, nakalimutan kong sabihin sa inyo na may magkambal pala rito. Ako kasi yung ginagamit niyang si Clay para maukit ang mga impormasyon sa tabletang luwad gamit ang wedge-shaped tip ko. Okay, sige. Sabi mo eh. Ay, lumindol! May tumatawag! Hello, Be, narinig ko yung bagsak mo dito, sumasapaw ka na naman. Ay, oo! Totoo, sinasapaw ako! Isa akong pictographic seal, kadalasang may hugis ng mga hayop at ilang di maintindihan na sulat. Pero hayaan mo na! Basta ginagamit ako para imarka sa mga produkto at sa mga mamahalin na bag. Saan ka naman ginawa? Kauri ka ba namin? Oo naman, di pa rin tayo nalalayo. Gawa lang naman ako sa agate, copper, chert, or pwede ring steatite. Basta malambot na bato. Gawa kayo sa clay, kaya naman hindi naman nalalayo. Ano? Step? Ay, basta feeling ka. Gawa ka lang din sa lupa. Sorry. Kumusta? Medyo late pa ako. Busy kasi. Because, pakibilis, naghihintay ang mga tagapakinig ko. Ang dami ko kasing ginagawang kopya ng mga impormasyon.
Bakit pa kasi nauso tong mass production ng mga text na to? Stress na ako talaga. Over naman sa stress, OA na. Hindi pagiging OA yun, be. Pagod na talaga ang woodblock na to. Biruin mo ba naman, ang daming proseso yung ginagawa ko para lang makalikha ng isang tala. Ay, nagrereklamo siya. Hindi naman sa ganon. Pero kasi, tingnan nyo ha. Una, kailangan yung ililimbag ay susulat sa malis na papel. Pangalawa, yung papel na yun, ilidikit na nakabaliktad sa makinis na kahoy. Pangatlo, ilililok naman para tanggalin ang mga excess na kahoy na nakapalibot sa mga letra. Pang-apat, lalagyan ng tinta yung mga bahagi ng kahoy gamit ang brush. Hindi pa nagtatapos dyan. Ay, wait lang ha. Hinga ka muna. Parang ako kasi napapagod sa mga pinaggagawa mo. 1, 2, 3. Hinga muna. Sige, siya tuloy ang proseso na yan. Sunod doon ay lalatag ang piraso ng papel sa ibabaw ng may tintang kahoy. Pagkatapos, kukuskusin ang likod ng papel gamit yung brush. Ito ang last step. Kapag tapos na ay aalisin na yung papel at patutuyuin. Hay, salamat at natapos din. Kaya, pasensya na. Busy ang person na to. Ano yun? Ihinto ang karwahe. Mula sa kalangitan, bumagsak sa kalupaan. Narito na ang imbentong hindi nyo pa namumukaan. Daming alam, gawa ka lang din sa lupa gaya namin lahat. Mali. Bibigyan ko kayo ng kluwa. Mahaba, makapal, matibay, may kulay. Ang daming ang alam. Sirit na. Kipu, gumagamit ng lubid para magtala ng mga numerical data tulad ng buwis, inventaryo o populasyon. Binubuhol ang lubid sa tiyak na posisyon, iba't ibang uri na may iba't ibang kahulugang numerikal. May kulay ang bawat tali na maaaring kumatawan sa partikular na bagay, gaya ng mga produktong mais, hibla ng alpaka, lama o ginto. Kala ko naman kung ano yung mahaba at makapal. Ilarga mo na yung karwahe mo at nakakaabala ka na. Kipu! Nang mabagsakan ng hindi malaman na bagay ang 7 sangkabaklaan, natapos na ang bangayan. Nagkaroon ng kontribusyon ng kanilang iniyayabang na angking kagandahan. Ang 7 sibilisasyon, Mesopotamia o Fertile Crescentimus, Egyptus, Mesoamerica, Chinalin, Indus Valley, Andes Bonifacio ay may mahahalagang ambag sa pag-unlad ng modernong limbagan at media. Sa Mesopotamia, umusbong ang cuneiform, ang kauna-unahang sistema ng pagsusulat na naging batayan ng dokumentasyon at kaalaman. Sa Ehipto at Mesoamerica, ginamit ang hieroglyphs at codices na may mga simbolo at larawan na nagsilbing ugat ng visual media at unang anyo ng mga aklat. Sa China, naimbento ang woodblock printing na nagbunsod ng mass production ng mga babasahin, katulad ng mga aklat at dyaryo. Ang Indus Valley ay gumamit ng mga selyong may mga simbolo na naging inspirasyon na makabagong logo at tatak ng produkto. Sa Andes, ginamit ang kipu, ang buhol sa tali upang itala ang datos na maihahambing sa modernong barcode o data encoding. Sa patuloy na pagpapalaganap at pag-aangkop ng mga sistemang ito sa iba't ibang lugar, nabuo ang pandaigdigang konsepto ng media at komunikasyon. Dahil sa mga sinaunang ambag na ito, napabilis ang pag-unlad ng pagsusulat, paglilimbag, at pagbabahagi ng impormasyon sa kasalukuyang panahon. At anong ginagawa nito dito?